Isang pinagpapalang hapon, pinagpapalang gabi para po sa ating lahat. Isa na namang pagkikipagtagpo sa Diyos sa pamagitan ng ating midweek encounter with God. Ang ating pag-aaral ng salita, panalanginan, paglapit sa Kanya, pagsasama-sama natin through online, ay alam nating magkakaroon tayo ng panibagong kalakasan. Ang ating pong pag-uusapan ay mayroong kinalaman sa ating pong mga lectionary readings ngayong linggo na ito. Sa artikulong sinulat ni Gabi Kodjo Wilkes, pinamagatan niyang An On-Time God, ay talakayin natin mula sa ating mga teksto. Ang una ay sa unang Samuel chapter 17 at sa Mark chapter 4. Babasahin ko po ang ilang mga talata. Sa 1 Samuel 17:17, isang araw, inutusan ni Jesse si David, "Anak, dali mo agad itong 5 salop na sinangag na trigo at 10 tinapay sa iyong mga kapatid na nasa kampo. Bigay mo naman ang 10 hiwang kisong ito sa pinuno nila. Tignan mo na rin ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makapagpapatunay na galing ka nga roon." Ang 3 anak ni Jesse ay kasama nga ni Saul at ng mga Israelita sa libis ng Ila na nakipaglaban sa mga Pelistyo. Verse 34. Ngunit sinabi ni David kay Saul, "Ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko sa mga ito ang Pilistyong iyon, sapagkat ang nilalait niya ay ang akbo ng Diyos na buhay." Dinugtong pa ni David, "Niligtas ako ni Yahweh mula sa mga mabangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilistyong iyon." Ganun din sa Mark chapter 4, ang kwento tungkol sa pinatigil ni Jesus ang bagyo. Sa verse 39, bumangon si Jesus at tiniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa alon, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, isa na namang pagkataon na kami po ay masayang lumapit sa iyo. Sa lahat ng aming mga sitwasyon at kalagayan, alam po namin na sakop mo. At mula doon, alam po namin kami po ay pagpapalain nyo. Samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu na para bang kinupkup mo po kaming lahat kahit na magkakalayo po kami sa iyong malabay na mga kamay at sa iyong kapangyarihan. Alam po namin na masagana ang iyong pag-ibig at kapangyarihan upang kami po ay iyong makupkup sa pamagitan ng aming pong pagsasama-sama sa gawain ito. Ikaw po ang may taas at madakila, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Napapansin po ba natin na napakabilis ng panahon? Yung oras, yung araw, buwan, at mga taon. At ang isang napapansin natin, wala tayong kahit na maliit na pwersa para pabagalin o lalo na kung pigilan. Nagpapatuloy ang pag-inog ng mundo, pero wala tayong kontrol. Pero napakasarap isipin na nasa kontrol ng Diyos ang lahat ng bagay. At ang kanyang kapangyarihan, nakikita niya yung lahat ng mga sitwasyon at pagkakataon sa buhay natin. At yun nga yung hiniram kong titulo dito sa ating pong author ngayong linggo na ito, An On-Time God. Na hawak ng Diyos ang proper timing, ang panahon, at higit sa lahat, yung iniisip nating
Salamat sa Diyos kasi may Diyos tayo. At higit pa doon, anak tayo ng Diyos. Amen po. Kaya yung anumang mga sitwasyon at kalagayan natin, ang aking iniisip lagi ay ipagkatiwala ko sa Diyos. Bahala na siya. Hindi na tanong sa atin yung sinong may problema. Kasi lahat naman tayo mayroon. Pero ang magandang tanong pala, sino ngayong linggo na ito ang nakapag-resolba ng problema? Marami sa atin magsasabi, ako po. Ako din. Salamat sa Panginoon. Pero kapag nakapag-resolve ka ng problema, may natira pa. At alam mong may darating pa. Sapagkat parte na ng buhay itong mga pagsubok at problema. At alam nating hindi tayo exempted kahit tayo mga Kristiyano o mga anak ng Diyos. Yung teksto natin sa Bagong Tipan ng ating Panginoong Kristo kasama niya mga alagad ay naglalakbay sa dagat. Lagi ko pong tinitingnan ito na ito ang buhay. Naglalakbay tayo o naglalayag tayo. Minsan banayad, minsan may bagyo at malakas ang hangin. Mayroon tayong mga kinakaharap na katulad nito. Pero parang yung aking panimula kanina, salamat sapagkat yung sitwasyon nito, yung mga alagad kasama nila si Jesus, nandyan si Jesus. Nandyan yung Diyos na alam nating mayroong bagyo, alam nating kakaharapin natin yung mga pagsubok, pero kasama natin ang ating Panginoong Kristo. Mayroon ngang nabasa ko minsan, sabi niya, dapat masanay na tayo na may bagyo. Dapat masanay na tayo na may problema. Kasama ito ng buhay at hindi natin ito may iwasan. Parte na ng buhay ng tao. Ang maganda po ay kasama natin lagi ang Diyos, kasama natin ang Panginoon. Pangalawang bagay na nakita ko dito sa mga teksto natin, isama natin dun sa Lumang Tipan, yung kwento ng David and Goliath. Yung problema minsan ay hindi dahil nagkasala tayo o mali yung desisyon natin. O kaya tayo may problema dahil konsekwensya ng maling nagawa natin. Si David, pumunta siya doon at nakita niya yung sitwasyon, nakita niya yung panlalait ni Goliath, nadamay siya sa problema. Minsan ang problema, namana lang natin. Hindi talaga tayo ang may gawa. Nadamay lang tayo, parang si David. Nahawa lang tayo. O kaya, mas magandang tignan katulad ni David na kailangan talaga nating tumayo. Maging parte ng problema. Maging parte ng solusyon ng problema sa halip na tayo yung problema. Kaya si David, ito yung kanyang tinayuan. Tandaan po natin na ang problema na minsan mayroon tayo ay hindi naman tayo ang dapat sisihin. Naging bahagi tayo ng problema kasi tayo ay parte ng solusyon. Parang si Haring David o si David nung siya ay isang pastol pa lamang, pinili niya na maging parte ng solusyon ng isang malaking problema ng mga Israelita. Kaya minsan magpasalamat tayo na nakita natin yung problema, nadamay tayo ng problema kasi tayo pala ang magiging solusyon. Pangatlong bagay, madalas na ang pagsubok, katulad ng nakita ni David, ay malahigante. Katulad ni Goliath. Ang problema at pagsubok ay mas malaki kaysa kaya nating isipin, mas malaki kaysa
kaya nating resolbahin, higanti nga. At kapag iniisip natin ay mas lalo tayong nahihirapan. Maraming pagkakataon sa buhay natin na dumanas tayo ng maraming mga mabibigat na pagsubok. Pero itinalaga tayo ng Panginoon para makita natin na mayroong isang Diyos na mas malaki kaysa mga problema natin. Nagsasabi lamang dito na kailangan talaga natin si Lord. Kailangan natin yung kapangyarihan niya. At sabi natin kanina, alam niya. Siya yung Diyos na nakakaalam kung kailan dapat na maresolba. Diba, mayroong pagkakataon na mayroong sa proper timing sinasabi natin ay minsan kailangan natin manahimik, minsan kailangan natin magsalita. Dapat alam natin kung kailan tayo papasok. At yun yung discernment na mayroon tayo kapag tayo ay malapit sa ating Panginoon. Sa mga Israelita, proper timing ang pagdating ni David sapagkat bago lubusang mawala ang kanilang moral at papayag na lang silang magpaalipin, dumating ang pagkilos ng Diyos. Sa mga alagad, bago lumubog yung bangka, ay nagising ang ating Panginoong Kristo. Hindi nagkataon kundi mga sinadyang bagay na ang Diyos nakikita niya tayo. Hawak niya yung lahat ng panahon, hawak niya yung proper timing. Kung kailan dapat umusbong ang lubos na pananampalataya at pagtitiwala sa ating mga tao. Kasi mas pakikinabangan natin ang lahat kasama siyempre yung matuto tayo sa problema, matuto tayo sa pinagdadaanan natin. Pero ang gusto ng Diyos, pagkatapos na maresolba yung problema, ang isang outcome nito ay lumaki, tumatag, lumalim ang ating pananampalataya, lumawak ang ating pagkita sa mga bagay-bagay. Tulad ni David, alam niyang malaki ang kalaban, pero hindi siya umasa sa kanyang sariling kakayahan. 100% sa Diyos siya umasa at nagtagumpay siya. Yan yung sabi niya kanina, na tinulungan siya ng Diyos sa kanyang mga previous na laban. At tutulungan din siya ng Diyos ngayon sa kanyang laban. Tayo man po sa ating mga pinagdadaanan, lubos nating ipagkatiwala sa Panginoon. Lubos nating kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos kasi lagi nating sinasabi, mahal tayo ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At tayo ay kasangkapan din ng Panginoon para sa marami pang misyon niya, marami pang gusto niyang gawin dito sa lupa. Kaya po, sa Kanya natin ipagkatiwala ang lahat. Iniisip ko itong mga pinagdadaanan kong problema. God is always on time. Bago ito lubusang bumagsak ang aking lakas, bago masira ang lahat, bago magkagulo-gulo, ang Diyos aayusin niya yung lahat ng mga ito. Marami pang bagyo, marami pang gulayat ang ating pagtatagumpayan sa buhay. Ang kailangan lang natin ay lubos na pagtitiwala sa isang Diyos na nagmamahal at makapangyarihan sa lahat. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pag-ibig.
Minsan hindi po namin lubos na maunawaan bakit para bang tahimik ka, wala kang imik, hindi mo tinutugon ang aming mga panalangin at pagmamakaawa. Salamat sapagkat sa pamagitan ng aming pong pag-uusap ngayon, sinasabi mo na hawak mo ang solusyon, hawak mo ang lahat ng bagay, hawak mo ang panahon, hawak mo ang pagkakataon. Sa iyo po namin ipinagkatiwala ang bawat isa. Sila na mayroong mga pinagdadaan ng pagsubok at problema, alam ko po, sa pamagitan ng aming mga panalanginan ngayon, panghawakan po namin ang iyong mga pangako at ikaw po ang solusyon. Kung ito na po ang tamang pagkakataon, pwede po ba na kami po ay pagtagumpayin nyo? Pwede po bang sabihin ninyo sa problema namin, tigil? Sabihin ninyo sa problema namin at sa pagsubok namin na huminahon ka. Lalong-lalo na sa mga kapatid na may sakit at karamdaman. Sa iyo namin sila pinagkatiwala. Ngayong oras na ito, Panginoon, ang iyong kapangyarihan para sa mga may sakit karamdaman ay lubos nilang maranasan at ipinagkatiwala ko ang kapangyarihan mo ang aming pinanghawakan. Ikaw ang aming dakilang manggagamot at yan po ang aming mga inaasahan. Sa lahat po ng aming mga gawain, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming mga pangailangan, alam po namin na mayroong isang Diyos na tutugon sa lahat ng mga ito. Pagpalain niyo nga po kami at maranasan namin ang iyong pagkubkob, ang iyong pagyakap, ang iyong pagmamahal. Panibagong kalakasan po ang siyang aming tatanggapin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.